ibigay mo sa amin ang anak mo. Hindi iyan ang eksaktong mga salitang lumabas sa bibig ng kapatid ko, pero iyon ang tumagos at umukit sa kaibuturan ng puso ko. Ang tunay niyang sinabi, sa pagitan ng mga hikbi at panginginig ng mga kamay na nakahawak sa akin, ay, Amira, please maging surrogate ka namin. Ikaw na ang magdala sa anak namin ni Gavin. Nakatitig lang ako sa kanya, si Jea, ang ate kong laging perpekto ang buhok, laging matatag ang tindig, laging may kontrol sa lahat. Ngayon, nakaluhod siya sa harap ko sa marupok na sahig ng maliit kong apartment, ang mamahalin niyang damit ay gusot na, at ang mukha niyang laging pinupuno ng makeup ay basang-basa sa luha. Sa likod niya, nakatayo sa may pintuan si Gavin, ang asawa niya. Isang sundalo. Isang lalaking mas madalas mong makita na may dalang armas kaysa sa bulaklak. Tahimik lang siya, nakasandal sa hamba ng pinto, ang mga mata niya ay nakatutok sa sementadong sahig, tila ba nahihiyang masaksihan ang pagmamakaawa ng sarili niyang asawa sa nakababatang kapatid nito. Ate, iyon lang ang nagawa kong isatinig. Ang boses ko'y parang hangin na dumaan lang. Paano ako sasagot sa isang pakiusap na parang kinuha mula sa pinakadramatikong teleserye? Ako, si Amira Villacorta, 24 na taong gulang, isang simpleng guro sa public school dito sa San Estrella. Ang mundo ko ay umiikot sa pagtuturo ng alpabeto, pagpapasensya sa makukulit na bata, at pagbabudget ng kakarampot na sahod. Ano ang alam ko sa surrogacy? Sinubukan na namin lahat, Amira, pagpapatuloy ni Jea, lalong humigpit ang hawak sa mga braso ko, na para bang kapag binitawan niya ako ay guguho ang kanyang mundo. Lahat ng klase ng treatment. Ilang taon na kaming pabalik-balik sa Maynila. In vitro 2 beses, parehong failed. Adoption ang daming proseso, aabutin daw ng ilang taon bago maaprubahan. At sa bawat pagkabigo, Amira, parang may namamatay na parte sa akin. Sa amin. Sumulyap siya kay Gavin. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok sila, nag-angat ng tingin ang bayaw ko. May lungkot sa mga mata niya na hindi ko pa kailanman nakita, kahit noong mga panahong kagagaling lang niya sa mga mapanganib na misyon sa Basilan. Ang lungkot ng isang sundalong nakakita ng giyera ay iba sa lungkot ng isang lalaking hindi mabigyan ng anak ang asawang mahal na mahal niya. Mas malalim. Mas tahimik. Mas mabigat. Ate, hindi ko maintindihan, sabi ko, pilit na hinuhugot ang mga salita mula sa lalamunang nanunuyo. Paano? Anong gagawin? Hindi ba't kailangan ng egg cell mula sa'yo? Huminga ng malalim si Jea, pinipilit na kumalma, pinupunasan ang kanyang mga pisngi. Iyon na nga ang problema, Amira. The doctor said the eggs are no longer viable. Masyado nang mahina. Hindi kayang mabuo. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang bomba. Kaya ang plano it will be Gavin's and your egg, Amira. Para akong binuhusan ng isang drum ng nagielong tubig. 1,000 beses na mas malamig kaysa sa nauna. Hindi lang ako magiging sisidlan. Hindi lang ako magiging tagadala. Ang batang mabubuo ay magmumula sa akin. Sa akin at kay Gavin. Dugo ko. Laman ko. Anak ko. Nabitawan ko ang kanyang mga kamay at napaatras ako, napasandal sa dingding na yari sa lawanit. Hindi. Hindi pwede, 8. Bakit hindi? Dahil magiging anak ko siya. Paano ko siya ibibigay sa inyo? Amira, pakiusap, lalong nagmakaawa si Jea. Isipin mo na lang na tulong ito. Paglabas ng bata, sa amin siya. Kami ang magiging magulang niya sa papel, sa lahat. Pero ikaw ang magiging paborito niyang tita. Ang pinakamahalagang tao sa buhay niya bukod sa amin. Paboritong tita. Napangiti ako ng mapait. Paanong magiging tita lang ang tingin ko sa isang batang 9 na buwan kong aalagaan sa sinapupunan ko? Nanaramdaman ko ang bawat sipa at bawat tibok ng puso. Bakit ako, bulong ko, ang tanong na iyon ay hindi lang para sa kanila, kundi para sa buong sansinukob na tila pinaglalaruan ako. Sa lahat ng babae sa mundo, bakit ako ang pinili para sa ganitong sakripisyo? Dahil kapatid kita, sagot ni Jea, na para bang iyon na ang pinakasimple at pinakamakatuwirang dahilan sa mundo. Dahil kadugo kita. Dahil ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko sa buong mundo para dito. Amira, wala na akong ibang malalapitan. Tumingin ako kay Gavin, naghahanap ng kahit anong senyales na tutol siya,
na isa itong kabaliwan na naisip lang ng desperada niyang asawa. Pero ang nakita ko lang ay pagod at pagsuko sa kanyang mga mata. Lumapit siya at marahang hinawakan ang balikat ni Jeya. Jeya, tama na. Halika na, tumayo ka na dyan. Huwag na nating pilitin si Amira, sabi niya, ang boses ay magaspang at mababa. Naiintindihan kita, mahal. Pero sobrang laki ng hinihingi natin sa kanya. Pero ito na lang ang pag-asa natin, Gav, sigaw ni Jeya, muling bumuhos ang luha. Ayoko nang umasa sa wala. Gusto ko ng sarili nating anak. Anak natin. Natahimik ang buong apartment. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga tricycle sa labas at ang humihikbing tunog mula sa ate ko. Ang ate kong minsan ay naging ina, ama at kaibigan sa akin. Naalala ko noong high school ako, 1 linggo matapos mailibing si tatay. Si nanay, sa pagod at lungkot, ay sinabing baka kailangan ko ng huminto sa pag-aaral para tulungan siyang maglako ng kakanin. Noong gabing iyon, dumating si Jeya galing sa trabaho niya sa isang fast food chain. Inilapag niya sa mesa ang lahat ng sahod niya. Huwag kang mag-alala, Nay. Ako na ang bahala kay Amira. Mag-aaral siya sa kolehiyo. Hindi siya magiging katulad natin na hindi nakatapos. Tinupad niya ang pangako niya. Nag-abroad siya. Tiniis ang init ng disyerto, ang pangutya ng mga amo, ang kalungkutan. Lahat para sa akin. Ang bawat libro ko, ang bawat bayad sa tuition, ang baon ko araw-araw, lahat galing sa pawis at luha niya. Utang na loob. Isang utang na alam kong hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Isang utang na ngayon ay may presyo. Ang presyo ay ang aking sinapupunan. Ang aking katawan. Ang aking magiging anak. Marahan kong inalis ang kanyang pagkakahawak sa mga braso ko at lumuhod din ako sa harap niya. Pinunasan ko ang mga luha niya gamit ang sarili kong mga kamay, tulad ng ginagawa niya sa akin noong bata pa kami kapag nadadapa ako sa kalsada. Huminga ako ng malalim at sa pagbuga ko ng hangin ay kasama nitong lumabas ang lahat ng aking pag-aalinlangan, takot at pangarap para sa sarili ko. Sige, ate, bulong ko. Pumapayag na ako. Makalipas ang 3 buwan, ang desisyong iyon ay naging 2 matingkad na pulang linya sa isang maliit na plastik na bagay sa ibabaw ng mesa ko. Positive. Nakaupo ako sa gilid ng aking kama, pinagmamasdan ang pregnancy test kit na para bang isang bombang anumang oras ay sasabog. Ang silid ko, na puno ng mga libro, mga test paper ng mga estudyante, at isang lumang teddy bear mula pagkabata, ay tila hindi lugar para sa isang simbolo ng bagong buhay. Dahan-dahan kong hinaplos ang aking tiyan na patagpa. Mayroon na. May buhay na sa loob ko. Isang maliit na tuldok na unti-unting lalaki. Isang pangako. Isang responsibilidad. At isang malaking sikreto na kaming 3 lang ni Jeya at Gavin ang nakakaalam. Ayon sa kasunduan, sa bahay nila ako titira kapag malaki na ang tiyan ko para hindi na ako mahirapan at para maalagaan daw nila ako. Pero sa ngayon, sa unang trimester, kailangan kong mamuhay na parang normal. Kailangan kong pumasok sa eskwela, umiti sa mga kapwa ko guro, at magpanggap na ang tanging problema ko lang ay kung paano tuturuan ng pagbabasa ang isang grade 1 na estudyante. Ngunit ang lahat ay nagbago na. Ang utang na loob ko kay Jeya ay mayroon ng tibok ng puso sa loob ng sinapupunan ko. Sa simula, naroon pa si Jeya. Siya ang tumatawag gabi-gabi para kumustahin ang mga morning sickness ko. Siya ang nagpapadala ng grab food na puno ng mga prutas at gatas sa apartment. Subalit habang lumilipas ang mga linggo, ang mga tawag ay dumalang. Napalitan ng mga text message na puno ng emojis. At ang mga text naging mas maikli at madalang na rin. Laging may dahilan, sorry sis. Super busy sa work. May bigla ang meeting, next time na lang. May client presentation ako. Bawi ako. Unti-unti, naramdaman ko ang paglamig niya, isang distansyang hindi ko maintindihan. Inisip ko na lang na baka abala lang talaga siya sa trabaho. O baka nahihirapan din siyang tanggapin na sa sinapupunan ng iba nabubuo ang pangarap niya. Sinubukan kong intindihin. Kaya naman nang dumating ang araw ng una kong prenatal check-up, hindi na ako gaanong nagulat nang makatanggap ako ng text mula sa kanya 1 oras bago ang aming usapan. Amira, so sorry. I can't get out of this meeting. Biglang pinatawag ng big boss.
Pwede bang si Gavin na lang ang sumama sa'yo? He's on his way. Ingat. See you later. Napabuntong hininga na lang ako habang nakaupo sa labas ng Barangay Health Center. Hindi ito isang magarbong ospital sa syudad. Dito lang sa San Estrella, kung saan simple ang buhay at mahaba ang pila para sa libreng konsultasyon. Ang amoy ng alkohol ay halo-halo sa amoy ng pawis ng mga taong kanina pa naghihintay. Maya-maya, isang pamilyar na anino ang tumabon sa sikat ng araw na tumatama sa aking mukha. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko si Gavin, suot ang isang simpleng itim na t-shirt at maong. Wala ang kanyang unipormeng militar. Mukha siyang ordinaryong tao. Pero ang tindig niya, ang alertong paraan niya ng pag-scan sa paligid, ay sumisigaw pa rin ang pagiging sundalo. Kanina ka pa, tanong niya, umupo sa bakanting espasyo sa tabi ko sa kahoy na bangko. Tumango ako. Medyo. Okay lang. Sanay naman akong maghintay. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang folder na dala ko at ginamit iyon para paypayan ako. Nagulat ako sa ginawa niya. Isang maliit na bagay, pero sa init ng hapon at sa bigat ng nararamdaman ko, ang simpleng hangin na iyon ay parang isang biyaya. Wag na, nakakahiya, sabi ko, sinusubukang bawiin ang folder. Hayaan mo na. Baka mainitan kayo, sabi niya, bahagyang nautal. Hindi niya sinabing baka mainitan ang bata. Ang sinabi niya ay kayo. Tumahimik na lang ako. Ito ang unang pagkakataon na naiwan kaming dalawa lang sa isang sitwasyong ganito kapersonal. Ang awkward. Ang hirap. Siya ang bayaw ko. Ang asawa ng kapatid ko. At ako, dinadala ko ang anak na nabuo mula sa aming dalawa. Nang tawagin na ang pangalan ko, si Gavin ang unang tumayo. Siya ang kumausap sa nurse. Siya ang nag-abot ng mga papeles. Habang kinukuhanan ako ng blood pressure, nakatayo lang siya sa isang sulok, tahimik na nagmamasid, na para bang isa siyang bantay na tinitiyak na walang masamang mangyayari sa akin. Pumasok kami sa maliit na kwarto ng doktor. Si Alma, isang may edad ng babae na may malumanay na ngiti, ang doktor ng bayan. O, Jim and Ref Reyes, maupo kayo, bati niya, hindi inaalis ang tingin sa mga resulta ng test ko. Nagkatinginan kami ni Gavin. Ang bilis ng tibok ng puso ko sa pagkakamaling iyon. Dosi hindi po kami, mabilis na pagtatama ni Gavin, napakamot sa batok. Magbayaw po kami. Asawa po ako ng kapatid niya. Napakunot ang noo ni Alma, tila naguguluhan, pero mabilis ding ngumiti na parang naintindihan na ang sitwasyon. Ganoon ba? Pasensya na, iho. So, kumusta, Amira? May nararamdaman ka bang kakaiba? Pagkahilo. Pagsusuka. Sumagot ako sa mga tanong niya habang si Gavin ay nanatiling tahimik sa gilid. Pagkatapos, pinahiga ako ni Alma sa examination bed para sa transvaginal ultrasound. Ito na iyon. Ang unang pagkakataon na makikita namin siya. Malamig ang gel na ipinahid sa tiyan ko. At nang idinikit niya ang probe, isang mabilis at malakas na tunog ang pumuno sa katahimikan ng silid. Dub-dub. 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 Ayan, nakangiting sabi ni Alma. Naririnig niyo ba? That's a very strong and healthy heartbeat. Congratulations, ang lakas-lakas ng baby. Napatingin ako sa maliit na monitor. Isang itim at puting imahe. Isang maliit at kumukurap-kurap na tuldok sa gitna ng kadiliman. Iyon ba iyon? Iyon ba ang tibok ng puso ng isang buhay na nabuo sa loob ko? Hindi ko na malayang may luhang dumaloy mula sa gilid ng aking mga mata. Luha ng pagkamangha. Luha ng takot. Ibinaling ko ang aking paningin kay Gavin. Nakatayo siya malapit sa monitor, ang mga mata niya ay hindi nakatingin sa screen. Nakatitig siya sa akin. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang emosyon na hindi ko pa nakita kailanman, isang halo ng matinding saya, pighati, at isang bagay na hindi ko mapangalanan. Ang kanyang panga ay mariing nakatikom na para bang pinipigilan niya ang sarili na magpakita ng anumang damdamin. Congratulations, Daddy, sabi ni Alma kay Gavin na nakangiti pa rin. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, iniabot ang kanyang kamay, at marahang pinunasan ang luha sa aking pisngi gamit ang kanyang hinlalaki.
Ang kanyang kamay ay magaspang, kamay ng isang sundalo, pero ang pagdampi niya ay napakagaan. Sa sandaling iyon, sa loob ng maliit at malamig na klinika, sa ilalim ng malakas na tunog ng puso ng aming anak, tila huminto ang mundo. Nawala ang doktor. Nawala ang tunog ng ultrasound machine. Ang tanging nakikita ko lang ay ang mga mata ni Gavin. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko na siya nakita bilang asawa ng kapatid ko. Hindi ko siya nakita bilang bayaw ko. Nakita ko siya bilang ama ng batang nasa sinapupunan ko. At iyon ang simula ng pinakamatindi kong takot. Ang insidente sa klinika ay nag-iwan ng isang bakas na hindi na nabura. Para itong isang guhit sa buhangin na, kahit anong pilit mong takpan ng paa, ay laging may aninong naiiwan kapag tinamaan ng liwanag. Ang pagpunas ni Gavin sa aking luha ay isang sikretong ibinaon ko sa pinakamalalim na sulok ng aking puso, isang alaalang hindi ko dapat binabalik-balikan, pero pilit na kumakatok sa aking isipan tuwing gabi bago ako matulog. Lumipas ang mga linggo at pumasok na ako sa ika-4 na buwan ng pagbubuntis. Ang aking tiyan, na dati patag lang, ay nagsimula ng magkaroon ng isang maliit, ngunit kapansin-pansing umbok. Kung nakasuot ako ng maluwag na bestidang pampagturo, hindi pa ito halata, pero sa tuwing haharap ako sa salamin sa aking apartment, alam ko, at ramdam ko, na naroon na siya, nagpaparamdam. Ang paglilihi ko ay naging mas matindi at kakatwa. Isang araw, gigising akong naglalaway sa isdang paksiw na niluluto ng kapitbahay. Kinabukasan, hahanap-hanapin ko ang lasa ng champorado na may gatas na kondensada sa gitna ng tirik na araw. At sa bawat kakaibang hiling ng aking panlasa, sa bawat pagbabago ng aking katawan, sa bawat pag-atake ng pagkahilo, iisang tao lang ang laging naririyan, parang isang aninong nakabantay, laging handang sumalo. Hindi ang kapatid ko. Sis, may bigla ang board meeting. Pasensya na talaga, basa ko sa text ni Jaya isang Martes ng hapon, kasabay ng matinding pagkahilong naramdaman ko sa gitna ng pagtuturo ng araling panlipunan. Pinapunta ko na si Gavin. Dala niya yung gamot mo for nausea. At may out-of-town conference kami. 3 days. Ikaw muna bahala sa sarili mo, ha? Iwan ko na lang kay Gavin yung mga prutas na pinabili mo. Amira, patay ang telepono ko. Lowbat. Nasa gitna ako ng isang mahalagang presentation. Tawagan mo na lang si Gavin kung may kailangan ka. Si Gavin. Laging si Gavin. Siya ang naghahanap ng nagtitinda ng maasim na siniguelas sa palengke kahit 10:00 na ng gabi. Siya ang matyagang naghihintay sa akin sa labas ng classroom kapag sinumpong ako ng pagkahilo, may dalang malamig na tubig at pamaypay. Siya ang nag-aabot ng lahat ng ito nang walang imik, ang mga mata niya lang ang nangungusap, puno ng pag-aalalang hindi niya masabi. Naging isa siyang anino na laging nakasunod. Isang tahimik na presensya na nagbibigay ng lahat ng kailangan ko nang hindi ko man lang hinihiling. At sa bawat tulong niya, sa bawat pag-aalala niya, ay isang tinik na lalong bumabaon sa aking dibdib. Ang utang na loob ko kay Jaya ay nadaragdagan pa ng panibagong utang na loob, isang utang na loob kay Gavin. At kasabay nito, isang kakarampot na pagtingin, isang damdaming hindi ko dapat nararamdaman, ang unti-unting sumisibol, tulad ng isang damo na pilit mong binubunot pero patuloy na tumutubo sa bawat patak ng ulan. Isang Sabado ng umaga, halos hindi ako makabangon sa tindi ng morning sickness. Ang buong mundo ko ay umiikot. Kahit ang pag-inom ng tubig ay isinusuka ko. Walang laman ang aking tiyan kundi asido, at pakiramdam ko ay bibigay na ang katawan ko sa sobrang panghihina. Wala akong ibang nagawa kundi ang tawagan si Gavin. Wala pang 20 minuto, narinig ko ang katok sa pinto. Pagbukas ko, naroon na siya, may dalang isang maliit na kaldero. Kumain ka muna, sabi niya, inilapag ang kaldero sa aking munting mesa. Amoy luya at manok. Lugaw. Mainit pa. Para kumalma iyang tiyan mo. Sinubukan kong umupo pero muli akong nahilo at napahawak sa aking sentido. Salamat, Gav. Pero parang hindi ko talaga kaya. Hindi siya sumagot. Umupo siya sa gilid ng aking kama, kumuha ng isang kutsara mula sa supot na dala niya, at sumandok ng lugaw. Maingat niyang hinipan iyon, 1 beses, 2 beses, bago dahan-dahang idinampi sa aking mga labi. Kahit konti lang, Amira. Para sa inyo. Muli ang salitang inyo. Hindi sa bata. Hindi sa kanya.
kundi sa inyo. Kaming dalawa ng dinadala ko. Napapikit ako. Hindi dahil sa hilo, kundi dahil sa init na biglang kumalat mula sa aking dibdib hanggang sa dulo ng aking mga daliri. Ang simpleng gesto na iyon, ang pagsubo niya sa akin ng lugaw, ay mas matindi pa sa kahit anong lagnat. Ito ay isang bagay na dapat ginagawa ng isang asawa sa kanyang naglilihing kabiyak. Hindi ng isang bayaw sa kapatid ng kanyang asawa. Ibinuka ko ang aking bibig at tinanggap ang lugaw. Mainit. Malasa. At sa bawat subo na ibinibigay niya, nararamdaman ko ang unti-unting pagkalma ng aking sikmura, ngunit ang siya namang pagwawala ng aking puso. Ang bawat tingin niya ay puno ng pag-aalala. Ang bawat paghipan niya sa kutsara ay ginagawa niya ng may buong atensyon. Sa sandaling iyon, sa maliit kong kwarto, tila kaming dalawa lang ang tao sa mundo, kasama ang isang munting buhay na nag-ugnay sa amin sa paraang bawal at mali. Salamat, bulong ko nang maubos ang halos kalahati ng laman ng mangkok. Okay na ako. Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Ngumiti siya, isang napakadalang at bahagyang ngiti na bihirang masilayan sa kanyang seryosong mukha. Mabuti naman. Ilang sandali kaming natahimik. Nakatingin lang siya sa akin at ako naman ay sa kanya. Tila may mga salitang gustong kumawala sa pagitan namin pero pareho naming pinipigilan. At sa gitna ng katahimikang iyon, ang katahimikang puno ng mga hindi masabing damdamin, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Jeya. Suot ang kanyang corporate attire, dala ang kanyang mamahaling leather bag, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na yelo, matalim at nanunuot sa lamig. Nakita niya ang eksena, si Gavin na nakaupo sa gilid ng aking kama, ang hawak nitong mangkok ng lugaw, at ako na nakasandal sa unan, mukhang mahina, mukhang inaalagaan. Ang init na naramdaman ko kanina ay biglang napalitan ng nagielong takot. Para kaming mga teenager na nahuli ng magulang sa isang kasalanan. Agad na tumayo si Gavin, bahagyang naitapon ang kaunting lugaw sa sahig. Jeya mahal, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Gavin. Akala ko ba'y may meeting ka sa Makati? It was moved to next week, sagot ni Jeya, ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto sa likuran niya, ang tunog ay parang isang hatol. I was calling you, hindi mo sinasagot. Tinawagan ko si Amira, hindi rin sumasagot. Nag-alala ako kaya minabuti kong dumaan. Good thing he did. Mukhang may emergency pala dito. Ang paraan niya ng pagsabi ng salitang ki-emergency ay puno ng sarkasmo, halos isang insulto. Lumapit siya sa amin, at ang bawat hakbang ng kanyang stiletto heels sa sementadong sahig ay tila yumanig sa buong apartment. Kinuha niya ang mangkok mula sa kamay ni Gavin. Ako na dito, mahal. Baka pagod ka na. Maghapon ka na sigurong nag-aasikaso sa kapatid ko. May diin ang bawat salita. Walang sigaw. Walang galit. Pero ang lamig nito ay sapat na para panginginigin ako sa takot. Jeya, masama lang ang pakiramdam ni Amira. Tinulungan ko lang siyang kumain para hindi malipasan ng gutom, mahinahong paliwanag ni Gavin. I know. Nakita ko nga, sagot ni Jeya, hindi tumitingin sa asawa niya. Ang mga mata niya ay nakapako sa akin, sinusuri ang bawat reaksyon ko. Kumusta ka na, sis? Masarap ba ang luto ng bayaw mo? Hindi ako makasagot. Pakiramdam ko ay isang kriminal na hinahatulan sa gitna ng korte. Napatungo na lang ako. Salamat sa pag-aalaga mo sa kapatid ko, Gav, pagpapatuloy ni Jeya, sa wakas ay binalingan ang asawa. You can go home and rest now. Ako na ang bahala sa kanya. Tutal, ako naman ang ate. At ako ang ina. Ang salitang iina ay parang isang sampal sa aking mukha. Isang malupit na paalala sa aking lugar sa buong sitwasyong ito. Ako ang nagdadala, pero siya ang ina. Ako ang nahihirapan, pero sa kanya ang karapatan. Walang nagawa si Gavin kundi tumango. Bago siya umalis, sumulyap siya sa akin. Isang sulyap na puno ng pag-aalala at paumanhin. Pagkasara ng pinto, naiwan kaming dalawa ni Jeya sa isang katahimikang mas maingay pa sa pinakamalakas na sigawan. Akala ko ay sisigawan niya ako. Akala ko ay susumbatan niya ako. Pero ang ginawa niya ay mas nakakatakot. Ngumiti siya. Isang matamis at mapagkalingang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata.
Hala, ang kalat naman dito, sabi niya, kumuha ng basahan at pinunasan ang natapong lugaw sa sahig. Hayaan mo, lilinisin ko. Magpahinga ka lang dyan, Amira. From now on, ako na talaga ang mag-aalaga sa'yo. Promise. Hindi ko nahahayaang maabala pa si Gavin. Sa likod ng ngiting iyon, sa likod ng kanyang mga salita, nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakikita dati kay Jaya, isang selos na dalisay at hindi maipaliwanag. Selos na hindi para sa kapatid. Selos na para sa isang karibal. Totoo nga sa kanyang sinabi. Sa mga sumunod na araw, naging mas present si Jaya. Araw-araw siyang tumatawag. Nagpapadala ng pagkain. Pero may kasamang kakaibang pakiramdam ang kanyang pag-aalaga. Para akong binabantayan. Bawat kilos ko, tila may kahulugan. Bawat pagtawag ko, tinatanong niya kung sino ang kausap ko. Ang dating malamig na distansya ay napalitan ng isang mainit, ngunit nakakasakal na presensya. Hanggang sa dumating ang araw ng ikalawa kong check-up. Gaya ng dati, may biglaang meeting si Jaya. At gaya ng dati, si Gavin ang naatasan. Mag-ingat kayo, sabi ni Jaya sa telepono, ang boses ay matamis pero may pahiwatig. Gavin, huwag mong pababayaan ang mag-ina mo, ha? Natigilan ako sa paggamit niya ng salitang iyon. Mag-ina. Isang salitang para sa akin at sa dinadala ko, pero sinabi niya sa paraang tila inaangkin niya iyon para sa kanyang sarili. Sa klinika, ramdam ko ang pag-iwas ni Gavin. Mas may distansya siya kumpara sa dati. Hindi na niya ako pinapaypayan. Hindi na siya nagkukusang hawakan ang mga gamit ko. Pero nang palabas na kami, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Napakapit ako sa pader. Amira, ayos ka lang? Agad siyang lumapit, ang pag-aalala ay muling bumalik sa kanyang mga mata, tinatabunan ang anumang pag-iwas na pilit niyang ginagawa. Hinawakan niya ang siko ko para alalayan. Kaya mo bang maglakad? Dahan-dahan lang. Inalalayan niya ako palabas ng klinika. Ang braso niya ay nakasuporta sa aking likod. Dahan-dahan ang aming paglakad, ang ulo ko ay bahagyang nakasandal sa kanyang balikat para kumuha ng suporta. Sa sandaling iyon, sa gitna ng maraming tao sa labas ng health center, para kaming isang normal na mag-asawa. Isang buntis na asawa at ang kanyang mapag-arugang kabiyak. At sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakita ko siya. Si Jaya. Nakatayo siya roon, hindi gumagalaw, hawak ang kanyang cellphone na para bang may kausap, ngunit ang mga mata niya ay nakapako sa amin. Nakita niya ang lahat, ang pag-aalalay ni Gavin, ang pagsandal ko sa kanya, ang aming pagiging malapit. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay isang halo ng gulat, sakit, at isang galit na hindi na maitago sa likod ng mga pekeng ngiti. Nagkatinginan kami. At sa kanyang mga mata, nabasa ko ang isang sumpa. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Lumapit siya sa amin, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at may bigat. Ang peking ngiti ay bumalik sa kanyang mga labi, pero mas matingkad, mas pilit. There you are, sabi niya sa masayang tono. Buti na abutan ko kayo. Natapos agad ang meeting ko. Lumapit siya sa kabilang gilid ko at marahang tinanggal ang pagkakaalalay ni Gavin. Salamat sa pagbabantay, mahal. I can take it from here. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa aking braso, ang pagkakahawak niya ay mahigpit at possessive. Naramdaman ko ang pag-atras ni Gavin na tila natulak palayo ng isang hindi nakikitang pader na biglang itinayo ni Jaya sa pagitan namin. Naiwan akong nakatayo sa gitna nilang dalawa. Sa isang banda ay ang asawa, sa kabilang banda ay ang kapatid. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko na sila nakita bilang ganoon. Ang nakita ko ay isang babaeng nagmamay-ari at isang lalaking unti-unting lumalayo. At ako ang nasa gitna ng lahat. Ang dahilan ng isang selos na ngayon ko lang nakita ng buong buo. Isang selos na hindi ko alam kung paano nagsimula at lalong hindi ko alam kung saan magtatapos. Pagkatapos ng insidente sa labas ng klinika, isang hindi nakikitang pader ang itinayo ko sa pagitan namin ni Gavin. Isang pader na gawa sa malamig na pakikitungo, maikling sagot at mga tingin na pilit kong iniiwas. Kailangan. Ito lang ang tanging paraan para protektahan ang aking sarili, ang aking kapatid, at ang mumunting puso sa loob ko na nagsisimula ng tumibok para sa maling tao. Kaya nang dumating ang araw ng aming unang prenatal class, handa na ako. Handa na akong maging yelo.
Ang prenatal class ay sa isang private clinic sa kabilang bayan, isa sa mga ideya ni Jaya para daw, ma-enjoy ko ang pagbubuntis. Siyempre, siya ang nag-ayos ng lahat, pero sa huling sandali, siya rin ang nag-back out. Sis, I'm so sorry, may bigla ang emergency sa site. You know how it is. Si Gavin na lang ulit ang pinapunta ko. It's a couples class anyway, so dapat lang na andoon ang ama, di ba? Sabi niya sa telepono. Ang boses ay matamis ngunit ang huling mga salita ay tila may patama. Sa loob ng maliwanag at naka-aircon na silid, pakiramdam ko ay lalo akong pinagpapawisan. 7 kaming Perez. Ang 6 ay mga tunay na mag-asawa, magkahawak ang mga kamay, nagtatawanan, ang mga lalaki ay buong pagmamalaking nakahawak sa mga umbok na tiyan ng kanilang mga asawa. At nandoon kami. Nakaupo sa 2 magkahiwalay na silya, may isang dangkal na pagitan, parang 2 estranghero na nagkataon lang na magkatabi. Okay, daddies, place your hand on your wife's belly. Feel the connection, masiglang sabi ng instructor. Lahat ng lalaki ay sumunod, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamahal. Si Gavin, na natiling hindi gumagalaw, ang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanyang mga hita. Nakita ko ang paglunok niya, ang pag-igting ng kanyang panga. Ang kahihiyan at pagiging ilang ay tila isang makapal na kumot na bumalot sa aming dalawa. Para matapos na ang awkwardness, ako na ang gumawa ng unang hakbang. Kinuha ko ang kamay niya, malamig at bahagyang nanginginig, at inilagay iyon sa ibabaw ng aking tiyan. Para hindi tayo mapag-usapan, bulong ko, hindi tumitingin sa kanya. Naramdaman ko ang pag-atras ng kanyang kamay, pero pinigilan ko. Hayaan mo na, dagdag ko. Bigla ang paggalaw mula sa loob. Isang malakas na sipa, na para bang sinasadyang batiin ang pagdampi ng kamay ng kanyang ama. Nag-angat ako ng tingin kay Gavin. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pag-aalinlangan, ngayon ay nanlalaki sa gulat at pagkamangha. Naramdaman mo, bulong ko. Tumango siya, hindi inaalis ang tingin sa aking tiyan na ngayon ay natatakpan ng aming magkapatong na kamay. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting totoo, hindi pilit at puno ng purong saya. Ang lakas niya. Sa sandaling iyon, gumuho ang pader na pilit kong itinatayo. Nawala ang ibang mga mag-asawa. Nawala ang instructor. Tila kaming 3 lang ang nasa loob ng silid na iyon, ako, si Gavin, at ang anak naming parehong nagbibigay buhay. Ang init ng kanyang kamay ay tumago sa tela ng aking damit, isang init na matagal ko nang pinipigilan, ngunit hinahanap-hanap. Paglabas namin ng klinika, sinalubong kami ng isang madilim na kalangitan. Ang hangin ay malamig at amoy lupa, isang senyales ng paparating na bagyo. Mukhang aabutan tayo ng ulan, sabi ni Gavin, tumitingin sa mga ulap na mabilis na nag-iipon.